our message, this afternoon is understand God's perfect will and plan for you, for your life, now and in the future. Ibig sabihin sa Tagalog, unawain mabuti ang perfectong kalooban. Ang plano ng Diyos sa iyong buhay, simula ngayon hanggang sa natin na kinabukasan. Naniniwala ba kayong may plano ng Diyos sa iyong buhay? Yes. May plano. Ang ibig sabihin, kung ang Diyos ay may plano sa iyong buhay, nagsimula nang ikaw ay makakilala sa Panginoon. Actually, hindi ko nakakilala sa Panginoon. Talagang may plano Diyos sa iyong buhay. Sabi ng Bible, nasa kakapalamang na ili na pinili na kita. Hello? Pinili na kita before the foundation of this world. No? Ganun katindi ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung tayo pinili ng Diyos, no? Kung tayo ay makakilala sa Kanya, nangyari na nakakilala tayo sa Panginoon, kaya narito tayo ngayon. Ngayon tayo nakakilala sa Panginoon, so kailangan magpatuloy ka sa Diyos para maging malinaw sa iyo at maunawaan mo ano ba talaga ang plano ng Diyos sa aking buhay. Bakit niya ako dinala dito? Bakit ako'y nakakilala? Bakit si brother, si sister ay ginamit sa akin na ako'y makarinig ng salita? Hello? At yan ang pag-aaral natin yun. Okay? Ngayon, babasahin ko ang lahat ng Jeremiah 20 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Tagalog ko. Sa Jeremiah 29 verse 11, sabi dito, sapagkat batik kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Ang Diyos ay may plano sa iyo at pati daw niyang lubos ang plano niya sa iyo. Sabihin, alam ng Diyos ang ginagawa mo ng niya sa buhay mo. Alam mo, naalala mo kung lubos ang mga plano ko para sa iyo. Ano yung mga plano nyo? Mga plano hindi ninyo ikasasama. Kahit pa lang lubos na pinagkakaroon mo kayo, ba't ang doon pala, mapapabuti ka rin? Kasi alam ng Diyos ang plano niya sa iyo at ang plano ito, hindi pa rin makasasama sa iyo. Sabi ito, ang plano ito ay hindi makasasama sa iyo. Okay? Kundi ito'y sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdulog sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya kung ano nagtatanong mo, huwag ka mahop kasi hindi pa tapos ito sa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Yes. Lahat tayo hindi nagkakaano, pero the real fact na sinabi ng Panginoon na tayo ginawa yung mapagtagumpay, huwag ka mag-alala, huwag kang magreklamo sa pagsubok, sa problema, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Alam niya kanyang ginawa. Bandang huli, ikaw pa rin ang magtatagumpay. Okay. Sabi po nito, it is very important that we understand God's divine plan for our life. Because otherwise, we will not experience its reality in our life. Sa tagal ko ha? Taas ang kamay na nito ang may plano sa aking buhay. Ang tanong ko, nauunawaan mo ba ang plano sa iyong buhay? Yes. Kaya naunawaan, hindi mo ako nalilitan kasi kung hindi mo naunawaan ang tagumpay na dahil sa iyo, yung plano nito sa iyong buhay, napakita, tignan mo sa malamang, magkaproblema ka lang, wala ka na sa church ka na atin. Hindi ka mo papatuloy, sabihin mo, bakit gano'n? Kaya ako, nagaging born again, sa kapag nagaging problema, kung kaya pa ako nakakalala kay Jesus Christ, sa kapag nagkakalit ang buhay mo, maraming pa siya kasi hindi mo talaga nakagawa ng plano sa iyong buhay. Nang nagtatang talaga nakatuloy si Jesus Christ. Bilang bukso ang malakas na hapit, ang alin ay lumaki, at umulan, bumakyo, natakot ang mga alaga, sabi ng mga alaga, ginisip ng Panginoon, nipilan ng Panginoon, Panginoon, gisip! Ano mo, Panginoon? Sabi pala, Panginoon ng Panginoon, sabi niya, ano nga, umawagin tayo! Sabi ng Panginoon, sa unos, sa bagyo, sa ulan, sa akin, Kiyet! Biglang pumayapa, at nagtaas sa dito. Sabi niya, sino ito? Nakahit ng kalikasan na inuutusan at sumusunod naman sila. Nagtaka. Kung uunawain mo
kasama natulog. Nung natulog ng Panginoon, sina Peter nagkakasayahan to sa bangkahin na biglang lumangas ang bagyong lulubog. Inalaw ng Panginoon doon. Bakit? Ano sabi ni Peter? Mamamatay tayo. Sabi, mamamatay tayo. Talagang hopeless. Talagang hindi na kaya i-handle mga nangyayari. Pero dahil tumawag siya sa Panginoon, Panginoon, Panginoon! Pinaging yung Panginoon. Ganon tayo. Ano bang problema ang ating dumating sa ating buhay? Kung alam mo ang plano ng Diyos, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tumawag ka sa Kanya, patitigil ng Diyos ang ulo sa iyong buhay. At alam mo yung Panginoon, noon na-realize ni Peter. Peter finally realized that moment na ang Jesus na kasama nila ay Diyos pala makapangyarihan. Hello! Dapat mong maunawaan na yung Diyos at Kristong tinanggap mo sa iyong buhay ay makapangyarihan at magagawa ang lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa iyong buhay. Palakpakan natin sa Jesus.